the end of the day, ang magmamatter dito ay pagrespeto at pagmamahal sa ating Panginoon sa pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi magmamatter dito kung ano yung kagustuhan ng bawat isa. Ang magmamatter dito is yung kanyang pagmamahal. Kasi yung pagmamahal niya will endure forever and ever. Diba? Yung pagmamahal niya sa lahat ng tao ay panghabang buhay niyang dadalhin. So, hindi na, alam mo ba? Nawala na rin naman sa akin lahat. Nawala na rin naman siguro sa inyo lahat. Diba, Ma'am Titaan, magandang gabi po. So, ano pa ba yung pwedeng mawala sa akin? Wala na. Okay, just lang yung meron ako ngayon. So, I will never lose the Lord. So, tsaka yung mga kapatid nyo dyan natin dyan na tapat sa Panginoon. So, mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At isang masigasig na gabi sa ating lahat. Tayo po ay bago magsimula ay magdasal na po tayo, okay? Let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay pinagsama-sama nyo sa, hindi po sa aming mga kagustuhan, kundi sa inyong kalooban, Panginoon. Mahirap man po, Panginoon, ang ginagawa namin sa inyong kalooban, pero hindi po kami tatanggi, hindi kami tatalikod, Panginoon. Kasi ito'y pagmamahal na ibinibigay nyo sa lahat ng tao. At ang pagmamahal na ito, Panginoon, ay panghabang buhay niyong dadalhin. Sinabi nyo nga po sa inyong kasulatan, Panginoon, ang sino mang tatanggi sa inyo sa mundong ito bago ang paghahatol, ay itatanggi nyo sa langit pagdating nyo doon sa harapan ng inyong Ama. So Panginoon, alam po namin na ang pagtanggi ay hindi lamang manggagaling sa salita, kundi manggagaling sa gawa. So ang lahat ng tao, Panginoong Hesus Kristo, na wala sa inyong kalooban ay alam po namin na talagang tinatanggihan ang inyong pagmamahal. At ganito po kasama ngayon, Panginoon, ang mundo. Pero kami ay humihiling ng awa sa inyo, Panginoon, na kaawaan pa rin ng mga tao sa mundong to. Protektahan ang inyong mga elect at ilayo sila sa kapahamakan sa bawat araw, ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. Mahirap man, Panginoon, ang dadanasin namin sa mundong to sa bawat araw dahil sa pamumuhay namin sa inyo. Pero ito ay magsisimbolong pagmamahal, papuri, glory. Because glory does not only comes by mouth, but comes in the holiness on how do we live. Ito ay pagbibigay ng papuri sa inyo kasi kayo ay banal, Panginoon. At sinabi niyo nga po sa inyong salita, Panginoong Hesukristo, na ang totoong pananampalataya ay mayroong pagbabago. Sa sinabi niyo ito sa inyong sulat sa 2 Peter chapter 1, na pag merong pananampalataya, dapat merong goodness. Pag merong goodness, dapat merong self-control. Pag merong self-control, merong kabanalan. So, dito, Panginoon, ay sinasabi niyo sa amin kung ano ang kahulugan ng pananampalataya. Kasi ito ay separation sa kasamaan na nangyayari sa mundo. Gaya ng ginawa niyo noon sa panahon ni Noah bago niyo lunudin ang mundo, Panginoon. Pero kayo ay nagiging tapat pa rin at maawain sa lahat ng tao. At ito ay dadalhin namin pang habang buhay, Panginoong Hesukristo, na inyong pagmamahal sa lahat ng tao. It's not about us, Lord. It's always about you. Kami maghihintay sa nalalapit niyong pagbabalik. Panginoong Diyos, dakilang Diyos, Hari ng lahat ng hari, Diyos ng lahat ng Diyos, maraming salamat po. Nawa po ay maging successful ang araw na to, Panginoon, at kaawaan niyo pa rin po ang mga tao na wala sa inyong kaloobang salita. Ang pagbabago sa kanilang mga sarili na nagdadala o may bitbit na magandang bunga. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng pagpapala ay sa inyo lamang, Panginoong Hesukristo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Sa mga nanay, tatay, tita, tita, ate, kuya, tayo po ay magpatuloy na sa ating topic ngayong gabi, okay? Tayo po ay magsimula na sa ating topic. Ang topic po natin is Matthew chapter 3, verse 1 to 10, okay? ASND muna tayo, guys. Tagalog muna tayo. Okay, ano sabi dito? Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Okay, so dito ay malalaman natin kung ano yung sinabi at ginawa ni Juan at kung bakit sinabi dito, but the one who comes after me. Na ibabaptize ka saan?
Kasi si Jesus, nag-preach siya about kingdom of God. Ngayon, ano yung will ng Spirit? Ano yung kalooban? Iisa sila ng kalooban. Bumaba ang Panginoong Hesus at sinabi sa atin ang kalooban na nakasulat at kagustuhan ng Ama. So, ang kalooban ng Ama ay kalooban ng Anak. Ngayon, kung bakit sinabi ni John the Baptizer, but the one who come after me, he will baptize you by water, as Spirit and fire. It is the Lord comes Spirit. 1 John chapter 2, anong sabi doon? He does not come by water only, but also the blood to cleanse your thoughts and your heart. Pakinggan po natin. Dumating ang panahon na si Juan or John the Baptizer na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Nangaral sa ilang ng Judea. Ito ang kanyang sinasabi. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Kinikilabutan po ako. First, Matthew chapter 3 verse 3. Anong sabi ni John the Baptizer? 'Di ba? Magsisi na kayo kasi malapit na ang paghahari ng Diyos. Why? Because when the Lord does not crucify, ang mundo pong ito ay napapagharian ng masasama, nakakadiring espiritu ng demonyo. Napapagharian ng mga iba't ibang klaseng espiritu in a spiritual realm. Kaya ang thoughts, isip, buhay, puso ng tao ay wala sa kanya kalooban ng Panginoon. Kaya sinabi ni Daniel about prophecy, di ba? May isa siyang nakita nung about sa paghahari ng Panginoon. At ang maghahari dito, isang kingdom lamang po ang maghahari. At ang kingdom na ito ay kingdom of God. Ang lahat ng kingdom ng mundong ito ay luluhod bago dumating ang glorious one of the coming of the Lord Jesus Christ. So bago po mangyari ang lahat ng ito, normal ang persecution sa mga taong namumuhay ng may kabanalan, normal yon. 2 Timothy sinabi doon, those who live in godly life will be persecuted. So pag namumuhay ka ng may kabanalan sa Panginoon, kamumuhian ka ng mundo. Okay? So that is common. Kasi nakasulat na yun sa salita ng Diyos, ang faith mo ay wala sa tao kundi nasa salita ng Diyos. Okay? Nasa Kanya lamang, sa salita Niya lamang. Kaya sinasabihan tayo, magsisi kayo sa kasalanan nyo. Diba? Nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Maniwala kayo, hindi nakikita ng tao kung ano ang nangyayari sa spiritual realm. He is coming. At talagang kukuhanin niya ang mga taong napihit ang puso, may takot, respeto, na yan ang kukuhanin ng Panginoon sa kanyang salita. Okay? Ano ang sinasabi dito? Yes, kingdom. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Asayas nang sabihan niya, maririnig ang sigaw ng isang taong sa ilang nagsasabi, ihanda nyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, no one greater than to John the Baptist. Nung prepare or inihanda ni John the Baptizer ang kasi akala ng mga tao si John the Baptizer ang Messiah. Pinagkakaguluhan siya ng teacher of the law and the Pharisee and the Sadducees at that time, si John the Baptizer. Kasi that time, akala nila si John the Baptizer ang Messiah. Are you the Messiah? No. Are you prophet? No. Who are you? John the Baptizer said, I am the one who crying in the wilderness. It is the Spirit of the Lord. It is the Spirit of the living God. He is crying for mercy to all people to change. He want to give a life. Ano ang sabi? Tutuwirin niya ang landas
sa kanyang dadaanan. Talagang lilipunin niya ang lahat ng kumakalaban sa kanyang pamamaraan. Kaya tayo ay binibigyan ng pagtitiis. Kasi sinabi sa Hebrews chapter 9, kung 9 ba or 10, kung naranasan niya, parang 3 ata yun. Sa Hebrews guys, sorry. Hindi ko lang po tanda yung verse, pero sinabi sa Hebrews, siya ay naging tao. Naranasan ang nararanasan natin. Naranasan ang emosyon, naranasan masaktan, naranasan ang lahat ng nararamdaman natin. But the Lord want us to what? To focus on His Word, to Him. To endure and to be patient because ganun niya kamahal ang lahat ng tao. Why? Kailangang malaganap ang kingdom gospel. Why? Para ang lahat ng tao, John chapter 15 verse 18 to 25. Para ang lahat ng tao ay hindi makapagsabi sa kanya na hindi siya binalaan. Ang mga tao ay hindi binalaan. Ganun niya kamahal ang mga tao. Kung bakit sinasabi niya, repent! Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong mga palad. Magsisimula ang pagbabago sa iyong sarili bago mo baguhin ang buhay ng iba. Amen? Kaya tayo sinasabihan dito. Magpatuloy po tayo. Verse 4, Matthew 3 verse 4. Ang damit ay English naman tayo guys. Okay? Now, John wore a garment of camel's hair and leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all in Judea, kita niyo ang mga kinakain dati ng kita niyo tayo ano na tayo? Tayo po ay pinagpapala na ng Diyos ngayon, why? Nakakatulog ka ng maayos. Meron kang peace na maayos. Nakakaligo ka ng ilang beses mong gustuhin. Nakakakain ka at nakakainom ka ng mga gusto mong gawin. Pero kita nyo ang mga propeta, ang mga tinawag ng Panginoon na apostol, servant. Tingnan nyo ang mga paghihirap nila. Tama, walang pagkain kundi locust. Kita nyo? Gawa sa balahat ng hayop ang sinturon na kanyang suot at ang kinakain niya ay balang pulot pukyutan. Imagine tayo sa generation natin, mabubusog ba tayo doon? Parang hindi natin kayang mabusog ng pulot pukyutan lamang, di ba? Parang sasabihin natin without rice, hindi natin kayang mabusog, di ba? Without hot dogs, hindi ka kakain. Ayoko niyang gusto ko inihaw na inasal. Yung ganon. Pero kita mo, ang kinakain, nagpapalaganap ng salita ang mga tinawag ng Panginoon that time. Pero kita nyo yung pinagdaanan nila sa pinagdadaanan natin. I-compare natin. Kaya ang hinihiling lang sa atin ng Panginoon, maging patient lang. Huwag kayong tumalikod. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kung nagkasala, andyan ang Panginoong Hesus. 1 John chapter 1, sinabi dyan, pag nagkasala, humingi ng patawad sa Panginoon at lilinisin niya kayo. Pero ang gusto ng Panginoon ay magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa salita ko, anak. Kasi the Father correct His child. Amen. Kasi mga tatay natin dito, Hebrews chapter 12, nakasama lamang natin ang panandalian. Pero ang gusto ng ating Ama na nasa langit, makasama niya tayo panghabang buhay. Ganun siya ka-jealousy. Ganun niya tayo kamahal. As in, talagang, kita nyo, may hindi ba kayang ibigay sa atin ng Diyos? Lahat kaya niyang ibigay, binigay niya nga buhay niya, di ba? Kaya niyang ibigay lahat. Ang gusto lang ng Panginoon, makontento ka. Amen. Gusto ng Panginoon na makontento ka. Kasi sa mundong to, tamo, anong nangyayari sa tao? Walang kakontentuhan sa greed. Pagnanasa ng laman. Kaya anong sabi dito? Magpatuloy po tayo. Amen. Father discipline. Verse 5, nagpuntahan sa kanya ang maraming tagagaling sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan na malapit sa ilog Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Verse 7, pero nang makita ni Juan
na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas. Kita nyo? Ano ang sabi ni John the Baptizer? Maraming Pariseo ang pumupunta para pabautismo. Pero ano ang sabi ni John the Baptizer? Kayong lahi ng mga ahas. Satan. Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Ito na po ang nangyayari sa mundo. Ang lahat ng tao na kumakalaban sa kalooban ng salita ng Diyos ay bibigyan ng Diyos ng maraming problema. Bibigyan ng Diyos ng ang mundo ng salot. Ano ba ang salot? Tagutom. Ano pa? Pagtaas ng mga bilihin. Ano pa? Sakit. Kita nyo ano sabi? Nung nakita niya ang mga Pariseo, sa daming Pariseo na religious na tao ngayon na naniniwala sa kanyang pangalan pero walang pagbabago. Accuser. Amen? Nauulit lamang. Kung anong nangyari ngayon, nauulit lamang. Lagi niyong tatandaan. Ecclesiastes, sinabi yan ng Diyos. Sinabi ni Solomon sa sulat ng Panginoon. Ano sabi ni Solomon doon? Nothing is changed. What happened in the past also will happen in the future. And what happened in the future is already happened in the past. Nothing will change because God is in control. Walang mababago. Kung kinamuhian ng mga Panginoon noon sa pagtuturo, daw ay magturo, kamumuhian lang din tayo ng masamang mundong to. Kaya sinasabi dito, verse 8, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan niyo ito sa inyong mga gawa. Where is your faith? Comes from self-control. 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Faith, add faith with goodness. And goodness, add is what? Self-control. In self-control, add holiness. Asan ang pagbabago? Tingnan nyo ang mundo. Ang daming deceive. Sasabihan ka pang kulto. Diba? Kung sinabihan nga ang Panginoon na son or prince of Beelzebul, anong sabi ni Jesus? Kayo pa kaya na nasa tahanan niya? Diba? Anong sabi doon? If that people said that I am prince of Beelzebul, the demon, what happened to my people? Anong sasabihin sa kanila? Malamang ganyan din. Diba? Ganyan kasama ang tao. Ganyan kasama ang mga Pariseo. Naniniwala kayo? Ang pinakamasamang tao na lumalakad sa mundong to ay Pariseo. Religious. Corrupted religious. Naniniwala kayo? Pinakamasamang tao lumalakad sa mundong to. Religious. Walang pagbabago. Maniwala, hindi pagbabago. May mga magbabago, makukundik magbabago. Matthew chapter 23. Dahil sa kanila, sinara nila ang kingdom of heaven sa harap ng tao. At anong sabi ng Panginoon? Anong ikinaakala nila? Matthew chapter 23. Makakarating sila sa heaven? Hindi. Dahil sa kanila maraming tao ang lost. Dahil sa kanila maraming tao ang mapapahamak. Kaya anong sabi? Verse 9, huwag niyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Ito na yun. Tandaan nyo, kahit ang mga batong ito ay magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan nyo, kahit ang mga batong ito ay magagawa ni Abraham. Verse 10, tandaan nyo ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy.
John chapter 15, verse 1 to 5. Anyone who does not grow, okay, in the Word of God, walang bunga. Pag sinabing bunga, spiritual change, behavior, pag-uugali, pamumuhay, attitude, behavior, lahat ng spiritual na gusto ng Panginoon sa tao will be cut and throw in the lake of fire. Hindi po hell. Kasi ang hell ay mababang uri ng punishment. Okay? I mean, malala na ang hell. Malala na para sa ating mga tao. Sa lahat, sa anghel, sa tao. But may mas malala pa po sa hell, which is lake of fire. At ito ay para na saan? Anghel at tao. Revelation chapter 21. Ang lahat ng mga patay na wala sa kalooban ng Diyos ay hahaligi sa kanyang harapan para hatulan. Amen? Kaya anong sinasabi dito? Verse 11, Matthew chapter 3, verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tadda ng inyong pagsisisi. Ngunit ito na yan. Hindi makakapagligtas ang paglublob sa tubig. Kaya ka lumublob dyan para magsisi. Pakinggan nyo ha? Pakinggan nyo. Verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig para tanda ng inyong pagsisisi. So pag ikaw ay nagpabaptismo o ganyan, magsisisi ka. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at apoy. Verse 12, tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy at na hindi mamamatay kailan. So guys, ito na yung separation at palakpakan naman natin ang Panginoon. Mga kapatid, pag sinabing Holy Spirit, pag ang Spirit na na-receive ng mga taong yan ay hindi nababago, hindi po yan galing sa Diyos. Tatandaan nyo yan. Kasi ang Espiritu ng Panginoon ay nababago, na binibigyan ng fire ang puso ng tao para baguhin ang alin? Ang buhay, ang isipan, kagustuhan, desire, seeking His kingdom. Kita nyo ha? Anong sabi? Siya ay mas makapangyarihan. The Lord, the Messiah, the Redeemer. Anong sinabi sa atin? Tayo ay babautismuhan ng Espiritu sa apoy. Kaya kung nagsasabi ang Jesus is God, pero yung kaloob, naniniwala siya sa Spirit, banal na Spirit, kahit maniwala ka sa Trinity, kung ang buhay mo hindi na bago ng banal na Espiritu sa salita ng Panginoon, truly I say to you, you will burn eternally in the lake of fire. The fire does not comes to nawawala. Na ang apoy ay hindi nawawala. Hindi namamatay. Kita nyo? Inihihiwalay na ng Panginoon ang ipa sa butil. Ano po ba yung ipa? Wait lang. Kunwari, corn. Yung ipa po ba is yung parang, yung pinaghimayan? Yan po ba yung ipa? Yung parang pinaghimayan? Kunwari, ang kukuhanin mo lang is yung bunga. Yun po ba yan? Kunwari, ito ipa to. Ipa, binalitan ko ang ipa. Tapos ito, ipa to. Ito yung Oo, yun na yun. Rotten tree. Okay. So yun nga yun. Yung pinakabunga lang yung Kita nyo, ang tinitingnan ng tao ay panlabas. Ito, tao. Ito si tao, ha? Okay? Ito si tao. Ang tinitingnan ng tao ay mga panlabas. Ang mga taong to, marami sila.
Nagpe-praise the Lord, praise the Lord. Pero walang bunga. Asan ang bunga? Pagbabago. Nasaan ang pagsusunod sa kanyang salita? Diba? Amen? Hindi maintindihan magtuturo. Alam mo kung bakit hindi mo maintindihan? Malayo yung puso mo. Yun lang yun. Kung bakit hindi mo maintindihan, malayo ang puso mo. Okay? At tinakpan ng Panginoon ang iyong tenga at ang iyong puso para maging bulag ka. At ito na yon, ang lahat ng wala sa kalooban niya. Anong sabi? Pakinggan natin. Ay susunugin niya sa apoy na hindi namamatay kailanman. Yung pinagtanggalan ng butil ng, okay. Oo, yung mahaba. Opo, yung mahaba. Okay, alam ko na. Thank you po. Okay. So yun guys. So, sinasabihan tayo ng Panginoon na hindi talaga mahalaga dito ang itsura. Hindi mahalaga dito kung pogi ka, sikat ka. Guys, hindi mahalaga talaga sa Panginoon yan. Alam mo mahalaga sa Panginoon? Bunga sa iyong puso. Ito yun, yung bunga ng puso mo sa kanyang salita. Ayan. Kasi, kung mahirap nga maligtas ang mabuting tao, paano pa yung mga taong galit at against sa kanyang salita? Guys, naniniwala kayo, maraming tao kasi, meron po kasi ako mga kaibigan na mababait talaga. Mababait talaga yung mga kaibigan ko. Kaso ayaw nila sa kalooban ng Diyos. Sa tingin natin, maliligtas ba sila nang wala sa kalooban ng Diyos? Hindi. Kasi nga po, kalooban ng Panginoon, pagmamahal niya ang makakapagligtas sa tao. Kasi nga, even mga atheists or mga hindi naniniwala sa Diyos, ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mabuti. So, wala talagang mabuti sa atin, tanging ang Panginoon lamang. Pero kaya kang pabutihin ng Panginoon sa kanyang pamamaraan. Kaya ka nga kaimahin niya. Ngayon, pagpatuloy tayo. Verse 13, Matthew chapter 13, verse 13. The baptism of Jesus. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him saying, I need to be baptized by you. Bakit? Ito mga kapatid. Bakit si John the Baptizer ang kailangang magbaptismo sa Panginoong Hesus? Bakit po siya? Guys, bigyan niyo ako ng sagot. Why? Bakit ang kailangan ay si John the Baptizer? Bakit hindi pwedeng si Peter? Bakit hindi pwedeng si John or si Paul? Bakit si John the Baptizer? Naka-filtered pa rin ba? Oo. Bakit si John the Baptizer ang kailangan natin? Ang kailangan niya. He is chosen to do that? Yes. Yes. Ito yung pinagkakaguluhan ng mga Pharisee before, nang alam nila na darating lang ay si Elijah. Di ba sinabi nga, si Elijah ay nasa katauhan ni John the Baptizer. Ngayon, ito nga yung pinagkakaguluhan dati na walang darating na Misaya. Kasi ang alam nila na ang darating lang ay si Elijah para nga linisin ng tao. Akala nila lilinisin na saan? Sa laman. Pero ang hindi nila alam, ang tao ay kailangang malinis saan? Espiritual. Ito yung isa sa mga gumimbal sa panahon at ngayon ginigimbal natin ang mga pariseyong yan. Katulad ng paggimbal ng Panginoon ni John the Baptizer ng Panginoong Hesus sa henerasyong yun. At ngayon, bago ang glorious coming ng Panginoon, ginigimbal din natin ang mga pariseyong yan bago siya bumalik. Bakit si John the Baptizer ang kailangan that time? Kung mababasa niyo ang four gospel, actually sa Luke, nabasa ko to sa Luke. Why? Wala, okay, assignment. I-assignment natin to guys.
Ay, wait lang, meron palang electric fan dito. Wait lang po ha. Alisin ko lang. Oo. Sige, assignment niya to guys. Assignment to, okay? Anong oras nag-start? 8:15 po nag-start yung pagtuturo po. Pero yung mga pagkanta-kanta kanina pa pong 7, okay? So, magpatuloy po tayo. Anong sabi dito? Dahil siya ang naging daan, amen? Prepare the way of the coming of the Messiah. Ang daan ay ang ating Panginoon, pero yung prepare niya yung way sa Panginoon, siya. Okay? So guys, siguro assignment niya to. Church, amen? So magpatuloy po tayo. Anong sabi dito? But Jesus, nasa na tayo? 14? John would have prevented him saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? But 15, verse 15, Jesus answered him, let it be so now. For thus, it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he said, consented. Ano po yun? Tagalogin natin. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Laging kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umaon siya sa tubig, bumukas ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak, kong anak na lubos kong kinalulugdan. Upang ipakilala si Jesus sa Israel at matupad ang katwiran ng Diyos. Amen! Isa yan. Okay, isa yan. Tama po yun. Isa yan sa talagang kailangan na. Kasi nga po guys, eto kasi yan eh. Ang tao kasi laging nakafocus sa nakikita. Hindi po sila nakafocus sa hindi nakikita, sa unseen. Kasi nga, ang laban nga po natin is hindi natin nakikita, di ba? Ang laban natin is entities, cosmic power by this evil, wicked world. So, it is spirit na lumalakad sa mga utak, tenga ng mga taong yan na wala sa kalooban ng Diyos. Now, alam ng Panginoon, alam po niya na mangyayari to. Itong henerasyon na to, kaya niya nga sinumpa to eh. Kasumpa-sumpa sa kanyang henerasyong to, this is the most adultery and wicked generation. When we say adultery, mga taong lulong sa laman. Pagnanasa sa laman. Adultery talaga. Kaya niya sinabi sa Mark saan bang verse to? Sa Mark, basta sinabi sa Mark na this adulterous generation. Mark chapter 8, if anyone of people who offended by my words, the Lord himself will will be parang angry, parang ganon, to him. Kita nyo? Adultery. Mga taong nagnanasa. Saan? Sa laman. Kaya nung binalaan ng Panginoon, tayo, katulad sa panahon ng mga Israelita, nung si Moises ay pinalaya at pinalaya ng Diyos sina Moises sa kamay ng mga taga-Ehipto. Okay? Kasi saan ang mga tao that time is nagnanasa laman, pleasure, faith. Ano sabi doon? Moises deny himself to walk in the will of God para tanggihan ang pleasure, kasiyahan ng kanyang laman. Bakit ka gumawa ng sexual immorality? Kasiyahan niya ng laman. Kasiyahan mo ng laman. Bakit wala kang pagpipigil? Kasiyahan niya ng iyong laman. Lagi tayong may pagpipigil. Laging may ayaw. Hindi yung go to the go and to go. No. Pagpipigil ang kailangan ng lahat ng tao. Kaya tayo, sinasabihan tayo dito, bukas ang langit at may boses na narinig mula sa... Kita nyo ha,
Tingnan niyo yung pinapabatid sa atin ng Panginoon dito. Pinakitaan niya ng miraculous power yung henerasyon na yon. Pinakitaan niya na bumukas ang langit, nagsalita ang Diyos, binuhay si Lazarus, nagbigay ng mata sa mga bulag, pinagaling ang may mga sakit. Kita nyo ang ginawa ng Panginoon that time. Pero, sinabihan pa rin siyang anak ng demonyo, isang demonyo. Ano pa tayo na lumalakad sa kalooban ng Diyos? Ano pa tayo na mga lumalakad ng tapat at may kabanalan sa kanyang kagustuhan? Diba? So kung ang Diyos na mismo ang bumaba para, alam mo yon, ipakita ang kanyang kakayahan, kapangyarihan sa mga tao, diba? Ay hindi pa rin siya pinaniwalaan. Ano pa tayong henerasyong to? Kung sinasabi na natin na salita na ng Panginoon, sinabi na ng Panginoon, do not commit adultery, ay talagang galit na galit eh. Saan ang Diyos mo? Sinong Diyos mo? Sinabi na ng Panginoon, do not commit sin, galit siya sa kasalanan. Ay, hindi, talagang galit. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, anak ka ba ng Diyos o anak ka ng Satanas? Kasi si Satanas galit sa kalooban ng Diyos. Ayaw niyang kalooban ng, kaya nga siya nagrebelde sa Panginoon. Okay? Tanungin mo yung sarili mo, nasa kalooban ba ako ng Panginoon? Kasi galit ako pag sinasabing sa sin. Galit ako pag sinasabing do not commit adultery. No, di ba? Galit ako pag sinasabing baguhin ang puso. Ngayon, ang lahat ng kakabuti ay galing sa Panginoon. Ngayon, isipin mo, kung nasa kalooban ka ba ng Diyos na lumalakad, pagbabago ng iyong kagustuhan. Kasi, ang lahat ng makakabuti, natural yan ay galing sa Diyos kasi mabuti ang Panginoon. At siya lamang ang mabuti ngayon at magpakailanman. Kaya, yung mga taong galit sa kalooban ng salita ng Panginoon, asan sila? Natuturo ka ng salita ng Diyos, tapos pag may dumating na may katapangan ng turo, tapos yung turo na yun ay hindi mo itinuturo, nagagalit ka sa kapwa mo. Diba? Ngayon, hindi ko na alam kung, diba? Hindi ko alam kung naiisip ba ito ng tao. Amen? Kaya mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan lagi ng Panginoon na laging basahin ang kanyang salita. Awa ang kailangan natin, maniwala po kayo. Ang kailangan ng tao ay awa. Awa po talaga ang kailangan ng tao. Awa. Hindi talaga alam ng tao ang ginagawa nila. Hindi ko na alam. Magpatuloy tayo. Anong sabi dito? Ito na temptation of Jesus. Mga kapatid, kung ang Panginoon ay na-tempt, okay? Kung ang Panginoon ay inano ng demon or ni Satan, tinempt ni Satan, natural na tayo po ay makakaranas ng temptation kung ano ang ginawa. Kasi nandito tayo sa balwarte ni Satanas. Kasi ang balwarte ni Satanas ay mundo, nandito siya. At hindi natin kita, pero nagwi-whisper. Gaya ng mga ginagawa ng mga tao dyan. Okay? Kung bakit sila nagko-comment ng masasama. Yan ay nagwi-whisper. Bakit? Wini-whisperan sila ng demonyo. Sige, magsalita ka ng masama. Led by emotion. Pakinggan nyo ha. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Kung ang Panginoong Hesus ay natukso, ano pa tayo? Pakinggan nyo. Ang pagtukso kay Jesus. Matthew chapter 4 verse 1 to 10. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Ay, wait lang. Ano yun? Dinala siya? Jesus led by the Spirit into wilderness. Okay. Naano ako sa Tagalog nito. Wait lang, naano ako sa Tagalog. Anong tag dito? Anong tag doon? Naano ako sa Tagalog? Nawala, ano nagtawag doon?
Nung binasa ko yung Tagalog, tawag ng Tagalog, pagkatapos ito, dinala ng Banal na Espiritu si Jesus sa ilang, nalito, parang nawindang, sa ilang, upang tuksohin ng dyablo. Wilderness kasi. Ano ba ang wilderness, daan? Ano bang wilderness sa Tagalog? Labas. Diba labas? Then Jesus will led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Disyerto. Okay, so, Jesus, okay, nung siya ay led by the Spirit, okay, nung siya ay led by the Spirit, amen, nilapitan siya ng tuksuhin para ng dyablo. Tingnan nyo ha, kung ang Panginoon ay tinukso, ito ang pinakamalalang tukso after ng pagpapasting nyo. Pakinggan nyo. Verse 2. Doon ay nag-ayuno si Jesus, fasting, ng 40 araw at 40 na gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunokso. Eto na yan. Kapag kayo ay nagfa-fasting, okay? Diyan lalapit. Okay? In English, after ata to ng fasting, and temper, after 40 days. Okay? And after 40 days, 40 nights fasting. Kung bakit after ng pagpa-fasting nyo, ang lakas ng tentasyon. Naniniwala kayo? After ng fasting, ang lakas niyong kumain. After ng fasting, ang laziness nyo. After ng fasting, natitim kang manood ng pornography. Amen? Kasi kung tinempt lang naman ang ating Diyos, natempt siya pero hindi siya nag-sin. Okay? After ng fasting, maniwala kayo. Kasi nga, pag naka-fasting tayo, buhay tayong espiritual. Malinaw ang isipan, malinaw ang puso, nasa kalooban, talagang gising na gising ka sa kagustuhan ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nasa pagkatapos mong mag-ayuno or mag-fasting, diyan lalapit ang demonyo at i-offer ang mundo. Okay? Ano yon? Isa na dyan ang pornography. Isa na dyan ang pagtalikod sa Panginoon. Isa na dyan ang lokohin ang sarili mo na nasa Diyos ka, pero wala naman. Okay? Pakinggan nyo. And he said, if you are the Son of God, command this stone to become loaves of bread. Anong sabi? Anong Tagalog dito? Yung parang inuudyokan. Yung parang, anong sabi doon? Ano ba yung tawag sa pag-udyok, guys? Parang, yes. Ano bang tawag doon? Yung parang, kung ikaw ang anak ng Diyos, parang, hindi eh. Pinoprovoke. Yes. Pinoprovoke. Yes, sinusubok. Amen. Sinusubok. Ganto ang demonyo. Kita mo ang mga taong yan. Kung bakit sila nagagalit sa pagtuturo natin na totoo bang nasa iyo yung parang sinusubo ka. Kasi ang nagsasalita sa dila ng mga yan ay sino? Demonyo. Kaya tayo sinasabihan ng Panginoon ng self-control. Lead by the Spirit. Kasi ang mga yan ay wala sa Spirit ng Diyos. Kaya ganyan sila mag-comment o magsalita. Pakinggan nyo! Kung ginawa, kasi kung uunawain natin ang salita ng Diyos, at akong babasahin lang natin to, basa lang talaga eh. Hindi natin siya mauunawaan kung ano yung ginawa ng demonyo sa Panginoon at ginagawa sa atin. At tingnan nyo ang tao. Tingnan nyo ang tao. Amen? Pakinggan nyo. Dumating ang manunokso at ang sabi sa kanya, gawin sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong. Di ba sinisubok siya? Kung ikaw ang anak ng Diyos. Ganyan sila. Kung talagang nasa iyo ang Diyos, bakit hindi ka maganito? Bakit hindi ka, di ba?
Sinusubok tayo ng demonyo sa mga taong yan. Pero sinasabihan tayo ng Panginoon, take the heart, I overcome the world. Take the heart. Panghawakan mo ang puso mo sa salita ko. Kung masaktan man ka man sa kalooban ko, take the heart. Kasi sinusubok tayo ng demonyo gamit ang mga taong Pariseyo na wala sa kalooban ng Diyos. Pariseyo, which means corrupted religious people. Wala sa kaharian or kingdom ng Panginoon. Pakinggan nyo. Pero sumagot si Jesus, verse 4. Sinasabi sa kasulatan, sa salita, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ngayon, alam natin na maraming tao ang, alam mo yun, nagtuturo. Alam natin na, guys, huwag kayong masyado, kasi nga nasa generation tayo na sobrang corrupt eh. Ngayon, alam natin na maraming nagtuturo, maraming nagsasalita ng salita ng Diyos. Okay? Ngayon, binigyan tayo ng pinaka magandang pamamaraan para makilala ang anak ng Diyos. Alin po yun? Bunga. Ngayon, ang taong may nasa bunga, good fruit, kasi madaling magturo eh pag nandyan yung mga tao. Madami nang nagsasalita ng salita ng Diyos. Tingnan mo ang bunga ngayon. Pag sinabing bunga, ugali, pamumuhay, behavior, attitude. Yan na yon, okay? Pag wala yan sa salita ng Diyos, wala yang Diyos. Okay? So, madami ngayon na nagsasalita ng salita ng Diyos. Pero kapag ang lumalabas niyan ay puro salita, okay, salita, ngayon, pamumuhay, bunga, spiritual life. Ano pa? Attitude, syempre sa salita ng Diyos. Ano pa po? Spiritual growth. Ugali, kailangan may bunga, may good fruit. So ngayon, talagang, di ba, talagang sinusubok, kaya sobrang lala ng deception. So, maraming tao nagsasalita ngayon sa salita ng Diyos, kaya sinabi dito ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. That is very, very correct. At ang pangalawa kong pwedeng sabihin sa inyo dito, para makilala nyo ang totoong may anak ng Diyos, is bunga. Okay? Dahil sa sobrang daming nagtuturo, walang bunga. Okay? So kapag yan ay makamundo, lahat makamundo, puro away, pagkakawatak-watak, puro kasamaan, natural, walang Diyos. Amen. At ang mga sinusubok po ng mga nagpapakabanal na or lumalakad ng matutuwid sa Panginoon, amen, di ba? Ito na yung mangyayari. Ang laging sinusubok dyan ay yung mga taong nagpapakabanal, lumalakad sa kalooban ng Diyos. Amen po, Sir John. Verse 5. Okay? Kung yon ay sinubok ng demonyo ang Panginoong Hesus sa tinapay na ginagawang ganito, ngayon ganyan ang ginagawa. Tingnan niyo ang tao. Okay? Nagtuturo nga ng salita ng Diyos, pero walang bunga. Amen? So, pinakamaganda, discern by good fruit. Kasi fruit, tatandaan nyo to, ugali sa kalooban ng salita ng Diyos ay hindi maipagkakaila. Okay? Ang nilalaman ng puso ng taong yan, kapag wala sa salita ng Diyos, si Satanas. Kaya niyang magturo, pero mali ang motibo ng puso. Satan, bunga. Amen. So, nagsasalita ng salita ng Diyos, pero may bunga. Okay? Verse 5, Matthew 4, verse 5, dinala naman siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. Verse 6, at sinabi niya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. At aalalayan kanila upang hindi tumama ang mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Eto na ang mga tao. Kung paano muli sinubok ng demonyo
ang tao, ang Panginoong Hesus, ni Satan ang Panginoon. Tingnan nyo kung paano ngayon mag-whisper ang mga demonyo sa tenga ng mga Pariseo. 2 Peter chapter 3. Ano ang sabi doon? Itong mga taong ito ay hindi alalahanin kung ano ang nangyari noon bago lunudin ng Diyos ang mundo. Ngayon, sinusubok po nila ang Panginoon sa pagsusunog ng mundo. Anong sinasabi nila? Akala ko ba darating ang Panginoon mo? Akala ko ba darating si Jesus? Imagine ha, nagsisimba ka, ganyan kabastos ang lumalabas sa iyong mga bunganga at sa iyong mga daliri. Imagine ha, akala ko ba darating ang Panginoon mo? Akala ko ba darating na siya? Bakit wala pa siya? False prophet, false teacher, false teacher. Di ba? Ano ang sinasabi sa kasulatan? Kasi sinasabi doon, iingatan nga tayo ng Diyos, di ba? Ngayon, kung babasahin niyo yung 2 Peter chapter 3, God is not locked to His promise, but He wants all people to be changed their lives and their stop on sinning. Kasi the same word, He destroyed the world by water, and the same word, the Lord will indulge this generation by fire because He is angry in this adulterous generation. Sinusubok po nila ang Panginoon. Sinusubok ng demonyo. Okay? Ng mga demonyo. At ginagamit ang mga Pariseyong malayo ang puso sa salita ng Panginoon, kaya sila nagko-comment, nagsasalita ng mga, akala ko ba darating? Kita mo ha, mga nagsisimba yan. Mga nagsisimba yan. Okay? Kasi ang mga agnostic, ang mga agnostic or really, agnostic at saka ang mga atheist, never akong nakarinig sa kanila. Nakala ko ba darating na? Alam mo kasi ako nakarinig? Parasi. Modern parasi. Ito nga yung simba ng simba. Pero, kita nyo kung paano subukin. Ito na yun, Ma'am Rian, diba? Kinakaawaan nga lang tayo ng Diyos. Magpatuloy po tayo muli. Anong gusto ng Diyos? Magbago. Verse 8. Pagkatapos, kita nyo ha, kung paano tinukso ng demonyo ang Panginoon. Tingnan nyo ang ginagawa sa tao. Ito na ang pinakamalala. Itong huling to, ang pinakamalalang nangyayari sa mga tao ngayon. Pakinggan nyo. Ito ang pinakamalalang nangyayari sa mga tao ngayon. Verse 8. Dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. Dinala siya saan? Sa bundok. Ipinakita lahat ng yaman, kaharian. Pag sinabing yaman, oil, money, ginto, jewels, binibigay, inaalay. Satan, di ba? Anong sabi? Verse 9, at sinabi ng dyablo, amen? Sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. Tingnan niyo ang tao. Palakpakan niyo ang Panginoon sapagkat mabuti siya. Pinapatakas niya tayo sa darating niyang hatol. Palakpakan niyo, puruhin niyo ang Diyos. Kasi tayo, hindi tayo madadamay sa kanyang galit. Tingnan niyo ang tao. Pagpapayaman. You cannot serve two master. You cannot. You will burn in lake of fire. Maniwala ka sa akin. Tingnan niyo ang tao. Kung tinukso ni Satan at ng demonyo ang Panginoon about sa kaharian ng mundo, ito na yun. Ninanasan ng laman. Pagpapayaman.
Tingnan niyo ang tao. Gusto kong maging vlogger kasi maraming pera. So, ibinibigay ni Satan ng ano? Ang kadakilaan nito. Ano yon? Gusto mong maging sikat na content creator, nagpapakita ka ng katawan, ibinibigay ang kadakilaan ng mundo. Yan, sige. Sige, pakita mo lahat ng katawan mo. Yan. Magtutwerk ka dyan. Sa'yo na yan. Nagva-vlog kayo ng mga nakakadiring mga bagay na magjowa, mag-asawa. Dinatama niyo pa ang inyong mga anak. Yan na. Kadakilaan ng mundo. Sige. Iyo na yan. Lumuluhod ka ngayon sa akin. Yan. Sige, luhod. Diba? Ano pa? Sasakyan. Nagpapayaman ka. Diba? Mga business. Nawawala ka sa focus sa kalooban ng Diyos. Walang problema ang meron. Pero yung naghahangad ka ng yumaman, mali-mali po yan. Lovers of money before the coming of the Lord. Anong sabi? Kung tinukso ni Satanas, ang Panginoon, at tinanggihan niya ng Diyos. Tingnan niyo mga tao. Adik na adik sa kayamanan. Talagang lulong. High na high ang mga tao. The Lord said, truly I say to you, you cannot serve two masters. You cannot love God and money. And money is what? Kadakilaan ng mundo. Walang problema ang meron. Ang problema, naghahangad ng marami. Kung tinukso ang Panginoon, tingnan niyo ang tao. Tingnan niyo. Kayo ang humusga. Believer or hindi mga believer. Pag sinabi kasing believer, tayo yun eh. Pag sinabing believer, tayo yun. Pag sinabing unbeliever, mga taong bilong sa mundo, mga wala sa kalooban ng Diyos. Ano to? Mga Pharisee. They are unbeliever. Yung akala nila naniniwala sila sa Panginoong Hesus, hindi nila alam wala sila sa kalooban ng Diyos. They are unbeliever. Tingnan nyo. Di ba? Kung paano tinukso ng Diablo ang Panginoon, ganon niya ngayon. Ayaw ng iba ng ribukan, di ba? Offended because of what? Emotion. Kaya maniwala po kayo, John chapter 15, verse 18. Kung sinunod ng mga taong ito ang turo ko, susundin din nila ang iyo. Kaya nga hindi nila sundin ang turo mo kasi hindi nga nila sinunod ang turo ko. Panginoong Hesus. Palakpakan niyo naman ng Diyos. Bakit? Makakatakas po tayo sa hatol niya. Mabuti siya, ngayon at magpakailanman. At makakatakas tayo sa kanyang hatol sa mga taong naninirahan sa mundong ito. Napakabuti po ng Diyos, kaya tayo kinakaawaan ng Panginoon. Okay? Magpatuloy tayo. Walang masama ang meron, tatandaan nyo ha? Walang masama po ang meron. Marami nakakilala sa Diyos, pero ang Diyos, hindi sila kilala. Diba? Guys, walang masama ang meron. Maniwala kayo. Hindi po masama ang magkameron. Yung minsan magsabi ka sa Diyos, kunwari nasa kalooban ka na ng Diyos ha, Panginoon, Lord, gusto ko po sanang magtinda ng kahit konting ganito, Panginoon, para man lang mabuhay kami ng pamilya ko. Walang problema. Ibibigay pa yun po ng Diyos. Keso nga lang, laging ang number one mo dyan, Panginoon muna. Basa ng kanyang salita, i-check ang puso kung ang bango, amoy lutong ulam na sunog, yung parang ganon. Yung tostado. Okay, magpatuloy po tayo, nawawala ako, sorry po. Ano nga tag dito? Nasaan nga ako? Sa meron. Sa meron, okay? Walang problema ang meron. Kung ikaw ay ADHD, kung ikaw ay, alam mo yun, nasa kanyang kalooban, hindi mahalaga sa iyo ang business na binigay ng Diyos. Okay? Hindi mahalaga sa iyo, ang mahalaga ang Diyos. Ang Diyos pa rin ang mahalaga dyan. Kasi at the end of the day, Lord, mawala man tong business ko, wala akong pakialam. Kasi ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ibinigay mo lang yan. Like Job, ang pananampalataya tapat natin. Okay? Kung ano man ang mawala sa atin, hindi problema yan. Binigyan ka ng Diyos ng ganito. Ngayon, sinabi ng Panginoon na parang ang gawin ng Diablo, lumapit din siya kay sa Panginoon. Ang sabihin ng Diablo, susubukin ka niya, lalapit siya sa Diyos.
Kung talagang may pananampalataya siya sa'yo, subukin mo siya sa akin. Diba? Bibigyan ka ng maraming problema. Bibigyan ka ng kung ano-ano. Mawawala yung binigay sa'yo ng Panginoon na business. Pero hindi ka mawawala ng pag-asa. Lord, bagay lang yan. Nawawala yan. Pero ikaw, buhay kong Diyos, as long na ikaw ay nasa akin, ako ay nasa iyong kalooban, walang mawawala sa akin. Yun ang pananampalataya. Yun ang faith. Amen. Diba? Kaya kita nyo, sa sobrang lulong at addicted ng tao sa pagiging greed, sinasamba nila ang mundo. Magpatuloy tayo. Verse 10, pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So sa madaling salita, all the loving, the desire of your flesh is worshiping an idolatry. Even your flesh. So, all the things that you're worship or loving o minamahal mo, that is worship. Worship po ang tawag dyan. Okay? Ang lahat ng pagiging kasakiman, ang tawag po dyan ay pagsamba. So, pagsakim ka sa iyong laman, ikaw ay lustful na tao, alam mo yun, addicted sa laman, talagang gumawa ng mga kahalayan, karumihan sa laman. Worshipping po ang tawag dyan. Kaya sinasabi sa atin, sambahin mo ang iyong Panginoon, Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran. Verse 11, pagkatapos nito, iniwan siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel ng Diyos, at naglingkod sa kanya. Verse 12, sinimula ni Jesus ang kanyang mga gawain. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea. Verse 13, pero hindi na siya para nanirahan sa Nazareth, kundi sa Capernaum. Isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Asayas. Okay? Sir Jonathan, alin po yun? Anong account, Sir Jo? Kay Rian ba? Kay Rian, sorry. Sorry. Nawala ako. Okay, verse? Anong verse na tayo, guys? Akala ko sa verse 15? 12. Sinimula ni Jesus ang kanyang gawain. Verse 12. Nang mabalitaan ni Jesus, what is gospel? Mabuting balita. Ang mabuting balita ay ano? Kalooban ng Diyos. Okay? Kung sinasabi mong we are fall short in the glory of God, yes. And now is the right time to repent because the kingdom of God is at the hand. You need to be righteous in the sight of the living God. Okay? Laging papasok dyan, you are saved by grace. Tinanggihan mo ba ang sarili mo? Tinanggahan mo ba ang masama na laman mo? Tinanggihan mo ba ang mundo? Kasi pwede natin basahin yung you are saved by grace ng buo. Pwede natin siyang ipaliwanag ng buo. Hindi agad sa 289. 2:1:7. Diba? Amen. I've seen your videos, Makamundo. Alin po yun? Aling Makamundo? Lord, sinusubo kami ni Satanas gamit ang mga taong ito, Panginoon. Panginoong Diyos, kaawaan mo sila sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. Panginoon, bigyan niyo kami ng self-control sa bawat araw sapagkat ang mga taong ito ay hindi alam ang kanilang ginagawa. Kaawaan mo sila, Panginoon. Kaawaan mo sila. Bigyan mo pa kami ng self-control, Panginoon. Bigyan mo kami by the fruit of your Spirit, Lord. Bigyan mo kami. Amen, amen, amen. So, magpatuloy tayo. Ano ang sabi dito? Wait lang po. Mag-lip tint lang ako, okay? Sabi lip gloss, no? So, ano sabi dito? At sa ganitong pamamaraan, natupad ang sinasabi ni Propeta Asayas. Verse 15, ang lupain ng Zabulon
At Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot, mamamatay, maliliwanagan sila. Ito na yan, guys. Kasi nga ang Jerusalem, 'di ba yan ay chosen ng Panginoon. Ang Jerusalem, ang kanyang tahanan, 'di ba? Alam naman natin na kaya nga merong New Jerusalem. Now, outside of New Jerusalem, sa kalooban ng Diyos, ang labas sa mga hindi Hudyo, okay? Ang labas diyan ay mga masasamang tao talaga. Mga nasa kalooban ng kanilang mga laman. Ngayon, ganun din tayo before nung hindi natin nakikilala ang kalooban ng Diyos. Tayo ay hindi spiritual Jew sa Panginoon. Romans chapter 2 verse 22 to 25. 24, parang ganun. Tayo ay hindi spiritual Jew before nung hindi natin nalalaman ang kalooban ng Panginoon. Amen? Mr. Rice Unlimited, kung ikaw ay nadjudge sa kalooban ng Panginoon, hindi po ako yun. Diyos ang naghuhusga sa'yo. Okay? At ako ay taga-message lang ng Panginoon. So, the end of the day, kung ikaw ay guilty at nasasaktan sa kanyang salita, ibig sabihin, sinasabihan ka ng Diyos na magbago ka. Okay? Kasi ang mga taong, okay, pakinggan mo to, lead by the Spirit of God. May papasahin ako. Ay, nasa sa kabilang cellphone ko pala yun. They are not offended by the word of Christ. So, ang mga tao po na wala sa kalooban ng Diyos, their demon offend. Kaya sila, pintig sa kamanalang mga tenga kapag pinagsalitaan mo sila sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya tayo sinasabihan, okay, magpatuloy tayo. Yung sinabi dito, yung Zabulon, Naphtali, buong bansa, di ba? Buong bansa. Huwag mo akong tingnan sa aking kasuotan, tingnan mo ang private life ko. Yun lang yon. Kasi the end of the day, carry your own burden. Kapatid, kaya kong humarap sa Panginoon ngayon na walang takot sa aking puso. Kaya kong humarap sa Panginoon nang walang takot sa Kanya. Kasi ang puso ko, bago siya bumalik, ay nasa kalooban niya. Tinitingnan mo ko sa panlabas, isa kang Pharisee. Luke chapter 16. Kung ano ang ninanasan ng mga tao, kung ano ang tinitingnan nila sa mundong to, doon sila nakafocus. Hindi kung ano ang sinasabi ng puso ng taong yun sa salita ng Panginoon. Asan ang puso mo? Amen? Ano ang sabi dito? Magpatuloy tayo. So, yung Zabulin po of Naphtali, ito po ay likod o yung sa dinadaanan ng ilog sa kabila patungo sa ilog ng Jordan. Okay? Kung isa-search nyo sa Google ngayon, mahaba kasi yung ilog ng Jordan. So, yung mga labas dyan na mga lugar, yan ay mga hindi Hudyo. Okay? Ngayon, ang mundo, di ba? After mamatay or makrucify ng Panginoon at nabuhay muli, tayo ay binigyan ng awa, biyaya ng Diyos. So, magiging spiritual Jew ka saan? Magiging spiritual Jew ka if you hear and hear and hear by the word of God. So, ang lahat ng tao na wala sa kalooban ng salita ng Panginoon ay ano? Hindi po kabilang sa New Jerusalem. So, ito na yung parang ipinamumukha sa atin na ang labas sa Kanya, sa Jerusalem, sa New Jerusalem, is what? Hindi kabilang sa Kanya. So, kaya sinasabihan tayo dito, this is what? Totally mercy. Asan ang puso mo? Asa mundo o nasa kalooban niya? Yun na yun. So, by you react, yan yon. The way you react, yan ka. The way you plan your motives, that you are. Pakinggan natin. Verse 17. Kaya sinabihan tayo dito,
nang makakakita tayo, di ba nakakita ang mga tao ngayon kung saan yung kalooban ng Diyos, makakabuti sa buhay natin, nakikita tayo ng liwanag patungo sa Kanya. Amen! Verse 17, simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Talaga pong ano to, guys, total separation. This is total separation para sa lahat po ng tao. This is, ano to guys plano ng Panginoon. 1 Peter chapter 4, 1 Peter chapter 2. May plano po ang Panginoon sa lahat ng tao. Naniniwala kayo? Talagang ang puso po ay nakalaan para sa Kanya lamang dapat. Kaso nga lang, dahil sa kasamaan ng mundo, ibinigay nga yung mga pagnanasa ng kanilang mga laman. Naniniwala kayo sa great fall away o yung sinasabing apostasy? Diba? Naniniwala kayo dun sa great apostasy? Amen. Yung great apostasy, ito yung mga taong nakaalam ng kalooban ng Diyos. Ito yung dapat destiny sa heaven, but lalaglag sila sa lake of fire. Ito yung sinabi sa Luke chapter 2, nung pamula nung ipinanganak ang Panginoon, maraming puso ang madadapa or tao dito. Ito yung nangyayari ngayon sa lahat ng tao. Pwede kang magsalita ng Diyos, pero kung mali yung motibo mo, depart from me. Diba, gano'n nakakatakot ang puso ng tao? Sobra pong nakakatakot ang puso natin. Lagi mong iisipin, Panginoon, sa kalooban mo ba ako? Kaya lagi niyong isama sa prayers niyo, guys. Ito lang po ha, lagi niyong isama sa prayers niyo. Lord, kung ako po ay wala na sa kalooban niyo, humble me. Paano ka i-humble ng Diyos? Bibigyan ka niya ng maraming problema. Gagamitin niya ang ibang tao para ipagpakumbaba ang puso. Gagamitin niya ang pain para i-pierce ang puso mo. Gagamitin niya ang pain para saksakin ang puso mo sa kanyang salita. Para magpakumbaba ka. Kaya nga maraming tao ang madadapa dito. Why? Ayaw nila ng pagbabago. Kaya nakakatakot ang puso ng tao. So much deceitful. Napakamapanlin lang. Sometimes, nagbabasa ako. Then, never ko naman siyang naisip. Never ko siyang naisip. Nang may biglang nagmimix sa akin, tenga. Meron siya, I know that demon can mimic the voice of the spirit. Alam mo yun, doon ako nagulat na, wait, never akong binigyan ng Diyos ng ganitong iniisip. Saan to galing? Okay, lagi niyong i-discern ang pumapasok sa inyong isipan. Kasi sometimes akala mo galing sa Diyos yan. Satan, demon, can mimic the voice of the Spirit. God gave me no. If the Lord command in the first time and you do not obey, the second one is not come from Him. If the Lord warn you in one warn, the second time does not come from Him. Sa demonyo na yan. Kaya kapag binabalaan ka na ng Diyos, ipapitik mo ang puso mo. Amen? Ipasaksak mo ang puso mo sa salita niya. Why? Mapanlin lang ang puso.
Napansin ko to bago ako, alam mo yon, bago ako kamuhian ng mundo ngayon dahil sa pangalan ng Panginoon. Napansin ko po ito nung time na parang sobrang, nagtuturo na ako guys, ito nang lately kung kailan ako nag-trending nga sa lahat ng mga tao ngayon. Kasi, di ba araw-araw yung live namin noon? Hindi araw-araw naman talaga eh. Hindi parang litda nga na ata, tapos nagla-live pa nun si naman Bless ng araw-araw. Yung mga parasi doon talaga, as in, pag sila ay namamersecute, pinapersecute ko pabalik. Ito yung time na parang, buti na lang, ang lagi kong dasal sa Panginoon. Panginoon, kapag ako ay lumalayo sa kalooban mo, ipagpakumbaba mo ko. Buti na lang lagi ko siyang kasama sa dasal ko. Bago matapos yung dasal ko, lagi kong sinasabi, Lord, kapag wala na po ako sa kalooban niyo, please before your throne, humble me. Humble me, Lord. Yun na pala yung time kung bakit nangyari ang lahat ng dapat mangyari. Para saksakin ako ng salita ng Diyos na kailangan kong magtiwala sa Kanya. Kasi nagiging ko, prideful. Sinabi sa 2 Corinthians, you said that wisdom is great. Yes, Paul said. And wisdom now become a pride. Akala natin, kapag sobrang alam na natin sa salita ng Diyos, pwede ka ng go lang ng go. Mga kapatid, hindi. Dito ko na-realize, pride talaga ang pumapatay sa tao. Pride. Kaya ang puso ay nakakatakot. Masyadong deceitful. Kaya nung time na yon, na, alam mo yon, wala talaga guys, diba? Naniniwala kayo? Wala po, walang makaano sa akin pag nagsasalita ako ng salita ng Diyos. Ano sabi doon? Pag nagsasalita ako ng salita ng Panginoon dati, as in talagang kung paano ko i-persecute ang mga parasit that time, parang, alam mo yon, hindi ko talaga binibigyan sila ng way para makapagbalik ng sarcastic na salita. Talagang ipapakain ko agad sa kanila yung salita ng Diyos. That time, hindi ko alam na napapasukan pala ako ng pride. Amen. So, buti na lang po, kasama ko lagi sa dasal ko, Lord, please, before your throne, humble my heart. Kaya mga kapatid, check your heart. Always. Hindi porket may alam ka na sa salita, tayo sa salita ng Diyos, is, alam mo yon, no. Panginoon, humble me. So, dyan ka babaguhin. Character, behavior. At bago ka baguhin, anong kailangan? Pierce by His word. Talagang sasaksakin ka ng salita ng Diyos para magpakumbaba ka. At the more na ikaw ay sinusunod mo yung kalooban niya, the more na-grieve yung puso, yung soul, yung flesh, walang laban. Yung spirit, bubuhayin ka. Okay? Kaya nung namatay ang mga apostol that time, they are totally grieved. Because of what? Yun ang need ng tao. Godly sorrow. Kaya nga lagi kong inaano sa inyo, guard your heart, guard your heart, guard your heart. Sino nakapanood dito? Yung testimony ng Black American also, di ba? Black person, sinabi niya na, the Lord said in Proverbs, heart is the mirror for your eternal life. Sir Joe, ngayon pa lang po kayo visible. Ibig sabihin, kung ano ang motibo ng puso mo, yan ang buhay mo sa kabilang buhay. Mga kapatid, you need to die in the sake of the word of Christ. Mapanlin lang ang puso. Maniwala kayo. Huwag kayo magtiwala sa puso nyo. Kinikilabutan ako. Masyadong mapanlin lang ang puso natin. Okay? So, alam mo yon, meron tayong mga bagay na emotion kasi, na-lead kasi tayo by emotion. Kaya, pinipierce tayo ng Panginoon by His word. By His word. Kasi nga, lead tayo. Ang mundo ay lead by what?
emotion. Okay? So, magpatuloy tayo. Nasa anong verse na tayo, guys? Sorry. Ano pong verse na tayo, mga kapatid? 19? 18 po. 18? Amen. 18. Okay. Tinawag si Jesus ang apat na mangingisda. Okay, tinawag ni Jesus ang apat na mangingisda. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkakapatid na mangingisdang sina Simon na tinawag niyang Pedro at si Andres na naghagis ng lambat. 19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin na gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Mangingisda ng mga tao, iniwan nila agad ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Fisher of men, ibig sabihin nito, ihihiwalay mo ang isda na fresh sa isdang bulok. Okay? So, ibig sabihin po nito, okay, Sir Gerald, good night po. Yun nga, ikaw ay pagtuturuin ng salita ng Diyos at ihihiwalay mo ang hindi para sa Diyos. Okay, so tayo na yun. Inihihiwalay na natin ang alin? Ang mga tao sa mga taong para sa Diyos at hindi para sa Panginoon. Okay? Amen. So sinasabi dito, at habang patuloy, verse 21, Ma'am Rian, good night. Sa paglakad ni Jesus, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Verse 22, iniwan nila ang mga bangka sa kanilang ama at sumunod kay Jesus. Hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Ang hirap. Pagod na ako, guys. Masyado siyang alam mo yon. Ang desire ng puso mo ay dapat Panginoon lamang. Panginoon, Panginoon. Yun lamang po yun. Ang dapat ang desire ng puso ng bawat isa, Panginoon. The Lord said, may nagtanong na isang Pharisee or isang magtatanong. Sinabi sa kanya, Rabbi, what is the greatest commandment in the law of Moses to God? The Lord Jesus read, this is your God, His Word. Love your God with all your heart, body, soul, and spirit. Love Him. And love your neighbor as what you love yourself. Ibig pong sabihin, Diyos muna pag sinabing soul, body, spirit. Bago magkamero ng puwang sa puso mo, magulang mo, pamilya mo, asawa mo, anak mo, siya muna. Why? Kapag siya muna ang minamahal mo, kaya mong mahalin ang lahat ng tao. Kaaway mo man o hindi. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, siya muna. Bago ang iba. So yan yun, pagsunod sa kanyang kalooban. Okay, magpatuloy po tayo. Nangaral at nagpagaling ng mga may sakit at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. Verse 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipanapangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Kingdom of God. Guys, basahin natin English ha. Kita niyo kung saan nangangaral ng Panginoon. Kita niyo. Wait lang. Kinikilibutan ako. And he went to the teaching in their synagogue, simbahan, and proclaiming the kingdom and healing of the disease and every affliction among the people. Kingdom of God! Kita nyo? Anong pinapangaral? Saan nangangaral? Labas ng simbahan. Nangangaral ang Panginoong Hesus sa labas ng mga simbahan. Ang balita tungkol sa Kingdom of God. Tapos ang usapan. Kita nyo ha? Mismo ng salita na ang Panginoon ang nagpapatunay, seek ye the kingdom of God first.
Huwag kang magsimba, ikaw ang simbahan. Humingi ka ng kanyang kaalaman, ng wisdom niya. Kung naniniwala kang totoo siya, bibigyan kanya ng wisdom. Ikaw ang kanyang simbahan, katawan mo. Proclaiming the kingdom of God. Kita niyo kung saan nangangaral? Nangangaral siya sa mga sambahan ng mga... Anong pinapangaral? Kingdom of God. Anong ginagawa natin? Anong pinapangaral natin sa mga tao? Kingdom of God. Saan? Sa harapan ng mga napapaligiran ng mga sambahan na pisikal. Kita niyo kung gaano kadaming pisikal na sambahan. Anong pinapangaral natin? Kingdom of God. Amen? Verse 24. Naging tanyag siya sa buong Syria at dinala sa kanya ng mga tao ang lahat ng may sakit, mga naghihirap dahil sa matinding karamdaman, ang mga sinaniba ng masamang espiritu, may mga epilepsya at paralitiko. Pinagaling niya silang lahat. Verse 25. Sinunan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilee, Decapolis, Jerusalem at iba pang mga bayan sa Judea at maging sa kabilang ilog ng Jordan. Mga kapatid, ito na kung bakit sinabi ng Panginoon, hindi ka mabubuhay, ipapanganak muli kung hindi mo nakikita ang kingdom of God. Sinabi yan ng Diyos. Repent, for the kingdom of God is at the hand. Repent, diba? The kingdom of God does not come from there, here, there, and over, there, and over, and over. The kingdom of God is inside of you. Diba? Repent, for the kingdom of heaven is at the hand. Kingdom! Tingnan nyo kung gaano kadaming simbahang walang pagbabago ang mga tao. Mga Christian, walang pakialam ang Panginoon sa Christian na yan. Ang gusto niya, kingdom of God. You cannot seek the kingdom of God until you are born again. Ipinanganak kang muli. Ano po yun? Spirit. Kasi kung nasa kingdom of God ka, wala kang pagnanasa sa iyong laman. Amen? Ayun ang sinasabing pinanganak muli. Amen? Amen. So mga kapatid, maraming salamat po ngayon. So guys, sa Sunday ko na lang po itutuloy yung verse 5, okay? Kasi medyo lobat na rin po ako. At kapos na rin tayo sa oras kung ating ipagpapatuloy. Perfect ka na po, kailangan ng Diyos maging perfect sa paglakad mo. Hindi ako perfect kung wala ang Panginoon. Okay? Kung lumalakad ako sa kalooban ko, hindi ako magiging perfect. Pero kung ako'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, anong sabi doon? Blessed is the one who is righteous, for they be satisfied. Okay? So sa kalooban ko, hindi ako magiging perfect, guys. Huwag kayong maging sarcastic masyado. Kasi yan ay galing kay Satanas. Yang ugaling ganyan, galing yan kay Satan. Okay? So, Ma'am Margie, guys, ano na lang tayo ha? Ituloy ko sa Sunday kasi kapos na rin po tayo sa oras, 9:43 na. So, hindi na rin tayo makakaabot doon sa buo. Ang haba na kanya kasi. So, Sunday, tuloy na lang natin siya, okay? Amen. Diba? Repent! Ang kingdom o kaharian ng Panginoon ay nasa iyo mismo. Nasa iyo. Kita niyo ha, ang Panginoon mismo na ang nagsabi kung saan siya nagtuturo, labas ng simbahan. Palakpakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. Diba? Salita na yan. It is always be done by the word of God. It is always be done by His word. At iisang kaharian lamang ang maghahari. And this is the kingdom of God. Mga kapatid, halika at tayo'y magdasal. Amen. Panginoong Diyos, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, hindi lang sa salita, sa puso, sa aming mga katawan, sa aming mga pamumuhay, sa aming mga espiritu, sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, ng buong buhay.
buong pagkatao namin. Panginoong Hesukristo, aming tagapagligtas para dalhin kami sa aming Ama kung saan kami nanggaling. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa inyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng kaalaman ng lahat ng ito. Sapagkat without you, Lord Jesus Christ, kung wala kayo, Panginoon, ay hindi kami magkakameron. Kung wala kayo, Panginoon, we are nothing. Panginoong Diyos, dakilang Diyos, Hari ng lahat ng hari, Diyos ng lahat ng Diyos, ang iyong kaharian ay maghahari pamula noon nang kayo ay napagtagumpayan ng mundong to at muling inyong pagbabalik. Ang inyong kaharian, ang siya lamang maghahari at ang lahat ng kingdom ng mundong ito ay luluhod sa inyo. Panginoong Diyos, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri ay sa inyo lamang. Respeto, pagmamahal sa kapwa, Panginoon, ay aming gagawin. Pero ang pagpapala, pagpupuri, pagpupugay, at pagtataas ng pangalan ay hindi sa ibang tao, kundi sa inyo lamang, aming Panginoon. Respeto po ang ibibigay namin sa mga tao. Respeto po ang ibibigay namin sa mga kapwa namin na pinadala nyo. Sapagkat the end of the day, Lord, it is always be you. Your will be done. It is not us. Ang Diyos lamang ang pupurihin, sasambahin, pakailanman. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito. Sapagkat isang salita na naman po ang natapos na aming pagsalusalo na pagkain ng aming espiritu. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami pinatatatag nyo sa bawat araw sa inyong salita. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ang kalayaan namin ay ipinagkaloob nyo para makatakas kami sa kasamaan ng mundong ito. It is not about us, Lord. It always be your grace, your mercy, and your faithfulness to all people. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, Panginoong Diyos, ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng kabanalan ay itataas mula sa pangalan mo, kadakilaan naming Panginoong Hesukristo. Inyong huhusgahan ng lahat ng tao, buhay man o patay, laman man o espiritu. Ibibigay mo ang deserve na bawat isa sa kanilang buhay. Ibibigay mo ang kanilang mga reward, ang aming mga reward sa aming Panginoon. Sapagkat alam mo ang lahat, nakikita mo ang lahat ng ginagawa namin. Panginoong Hesus, maraming salamat po at nawa po ay pagkaingatan nyo ang inyong mga elect, ang inyong mga pinili at nawa ay matakasan nila ang masamang mundong ito at nawa ay gabayan mo, Panginoon, ang aming mga mapanlinlang na puso sa bawat araw. If it's not about us, it's always about you, Panginoong Hesus. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat at ang lahat ng kadakilaan ay sa inyo lamang po. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, one God. Amen. Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, maraming salamat po. Isang mapagpalang